Okay, hello again guys. Paano tayo merong question sa atin na paano tayo mag-block ng user dito sa ZLTT6RA. So, ang gagawin nyo lang is, pupunta kayo dito sa dashboard ni dito. Siyempre, kukonek muna kayo sa wifi nyo. Kukonek kayo sa modem ninyo kung saan man kayo connected. Okay. Tapos, punta kayo sa 192.168.8.1. So, open kayo ng Chrome. Ayan, Chrome to eh. Chrome. Ayan. Tapos, 192.168.8.1. Tapos, mapupunta kayo dito sa dashboard ng modem. So, enter kayo nung admin and password dito. So, usually, nasa likod yan ng modem. Nakalagay doon username, tapos password. Sa akin, lagay ko yung password ko. Hindi ito yung wifi password ha. Ito yung dashboard na nasa likod, password na nasa likod ng device. So, pwede rin naman same yung password dito or ibahin nyo. Basta sa akin, iba. Tapos, sign in. Hintayin nyo lang. Ayan. Tapos, ito kasing ZLT T6RA, wala siyang direkta dito. Ito yung mga connected devices. So, ayan. Makikita nyo, connected devices, 4. Ito yung nakakonect sa modem ko. Kasi dalawa lang kami dito sa bahay. Tapos dalawang CCTV. So, yan. Wala siyang option dito sa gilid na block or ganun. Unlike sa ibang modems na meron. So, let's deal with this one. Kung ano lang meron dito. So, dapat alam nyo kung ano yung MAC address ng Comonect. Example, itong FRAM A15 ko kasi, ito yung cellphone na gamit ko. Samsung A15 yung sa akin. Try natin dito sa kasama ko. Itong iPhone niya to eh. iPhone. Tapos, dapat alam nyo, ito yung MAC address. Yan. So, kukunin nyo yung MAC address kasi importante yan. Ilalagay natin yan dun kung ano yung ibablock natin. Kung paano tayo mag-block. Okay? So, paano ba to kunin? Press nyo lang, long press. Yan. Lalabas to si copy. Yan. Click copy. So, na-copy na natin yung MAC address. Again, make sure na tama yung kinuha yung IP address. Baka pag ibang IP address yung nakuha nyo. I mean, not the IP address, the MAC address. Ayun, nasa MAC. Ito yung MAC address. Ito yung mga MAC address. So, copy. Okay. So, pupunta tayo dito saan na ba yun? Dito, sa taas. Yan. Tapos, pupunta tayong firewall. Tapos, filter rules. Okay? So, dito, makikita nyo MAC filters. Under MAC filters, blacklist yung pipiliin nyo by default. Itong blacklist kasi, ito yung iba-block natin. Kapag allow list naman, ito yung allow, yung pwede lang kumonek sa sa dito mo. So mas okay din tong ganito, pero dapat meron kang copy ng lahat ng mga MAC address. Kunyari ganyan, tas confirm. Sa allow list natin. Kunyari, yan yung sa allow list. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano siya. Wait lang natin. Medyo matagal. Ayan. Success. So, pag ganyan, mag-a-add ka dito. Ito naman ay allow list. Okay? Sige, balik na lang tayo. Dito na lang tayo sa blacklist para wag na tayong malito. Kasi yun lang naman yung dalawa kasing option dito eh, allow list tsaka blacklist. Yan. So, add tayo.
Tapos, IPv4. So, MAC address, lagay natin, paste, remarks, lagay natin, iPhone, or kahit anong pangalan nyo yan, kung anong palatandaan nyo, kung ano yung nakakonect. Tapos, click nyo yung save. Tapos, i-add nyo ulit siya. Dito naman siya sa IPv6. Kasi, nag-try ako niyan. In-add ko lang siya. Wait lang, iPhone. Yan. Ilagay ko siya sa IPv4 tsaka IPv6. Kasi, ang nangyari kanina, nilagay ko lang siya sa IPv6. May internet pa din siya. So, mas okay na siguro kung sa dalawa. Ilagay ko siya sa IPv4 tsaka sa IPv6. Para sure akong hindi talaga siya makapag-internet. Yan. Tapos, click nyo yung save. So, 2 beses nating ilalagay sa IPv4 ito, saka sa IPv6. Okay? Tapos, make sure na naka-enable yan. Click natin yung save rules. Yan. So, hintayin lang natin kasi medyo matagal siya ng konti. Ayan na, success na. Tapos, yun. Hindi na siya makakapag-internet. So, yung ano niya, magre-refresh yan dun. Wala na siyang internet maya-maya. Pag nag-YouTube siya or mag-Facebook, wala na siyang internet. Okay? So, ganun lang. So, kapag tatanggalin nyo naman siya, sabihin mo, okay, sige, connect ka na lang ulit. I-ano mo lang to, i-disabled, i-uncheck mo lang yan, or yan, para mayroon kang note dito na, okay, ayan sa gilid. Ano ba tong edit? Yan, para ma-edit mo yung pangalan, tsaka yung MAC. Delete, itong delete sa dulo, yung may bin, pwede mo siyang i-delete. Excuse me. So, after nyan, click nyo lang yung save rules. So, hintay lang ulit. Pag nag-success na, okay na. So, makakapag-internet na siya ulit. Wait lang natin para mag-refresh. Medyo mabagal lang yung response ng modem. Okay, ayan. So, pwede na ulit siya makapag-internet. Kapag naman ibablock nyo siya ulit, enable nyo lang to. Enable tong dalawa, IPv4 at IPv6 sa isang MAC address. Tapos, save rules. Ganun lang. Okay? So, yun namang allow list na sinasabi ko, yun lang na kabaliktadan din siya ng blacklist. So, kapag allow list naman yung pinili natin, ibig sabihin, yun lang yung mga device na nakalista naman dito ang pwedeng makapag-connect dito sa modem mo. So, dapat meron kang kopya nung MAC address nung ito. Meron kang dapat mga MAC address nila. Like ito. Ito yung sinasabi ko. Like ito, MAC address nito, MAC address nito, MAC address nito. Kasi, yun nga, yun yung gusto mong ipa-connect sa ano mo, sa internet mo. So, medyo maano lang to kasi pag wala kang MAC address nito, mahirapan kang mag-add sa allow list. So, dun ka na lang sa blacklist. So, again, dito ka lang sa firewall, kunin mo yung MAC address, tapos filter rules, tapos, under blacklist, ayun na siya. So, kapag naman i-delete mo na tong mga record dyan, pag i-delete mo na yan, click mo lang tong delete. Confirm, isa-isa mo yan i-delete. Or, pwede mo ring i-delete lahat. Ito namang clear all. Yan. So, wala ka ng entry dyan. But, don't forget to click on save rules. Lagi kang magpindot ng save rules kasi yan,
hindi mo na pindot yung save rules, tapos wala na dito. Pagka-refresh niyan, balik ulit yon. Kasi nga, hindi mo na save. Ayan, balik ulit siya, di ba? So, kapag delete natin yan, clear all, confirm, click mo agad yung save rules. So, hintayin mo lang. Kasi medyo may kabagalan ang ating response ng modem. Ayan, so wala nang records dyan. Refresh mo yung yung dashboard. Ayan. Tadang! Ayan na. So, wala na siya dito. Makakapag-access na ulit siya. So, dito ka lang dadaan kapag mag-block ka ng users. Okay? So, if any questions guys, comment lang kayo sa comment section. Sana may natutunan kayo kahit konti. Okay guys, again, thank you. God bless. Bye-bye.